and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over
Tunay, Panginoon, na ikaw lamang ang patuloy na mag-usap sa bawat sa amin, Panginoon. Sa mga anak mo na nanonood at nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Lord, tanging dalangin namin, Panginoon. Lord, buksan mo ang kanilang puso at isipan. Lord, maranasan nila, Panginoon, ang pabor na nagmumula sa iyo. Maranasan nila ang kagalaan na nagmumula sa iyo. Maranasan nila ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Alisin mo ang mga takot na itinatanim ng naaway sa kanilang puso at isipan. Dahil alam namin, Panginoon, Lord, sa panahon ito, Panginoon. Lord, nakikita namin ang bawat pagsubok, problema, Panginoon, na tinatanim sa amin ng naaway. Ngunit sinabi mo, Panginoon, Lord, inyong nilin, Panginoon. Lord, sa iyong pangalan, Panginoon, Lord, kami magtatagumpay. Kaya mo, Panginoon, Lord, sa oras ko na ito, kaya, Panginoon, na ang kapayapaan ay patuloy na ibigay mo sa bawat anak mo na nanonood at nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Lord, buksan mo aming puso at isipan. At ayan, Panginoon, ang bawat salita na aming marinig sa oras na ito ay patuloy na tingin mo sa aming puso at maging sandata namin sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay. Lord, alam namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, hindi na isi ang iyong kamay, Panginoon, Lord, upang hindi mo kami maabot, upang hindi mo maabot ang bawat sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, Lord, ngayon pa lamang, Panginoon. Lord, ano man ang aming kailangan, ano man ang aming hilahin, Panginoon, Lord, ito po lahat ay pinibigay mo at tinutugon mo para sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ihanda mo bawat sa amin, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na meron kang magandang mensahe na nais turo sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, Lord, sa oras na ito, Panginoon, tanging dalangin namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na mamuna at tingin sa bawat sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, Lord, sa aming minamahal na pastor na magbibigay ng iyong mensahe. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord, itago mo siya sa likod ng krus, masabi lamang ang nais mo. Tunay, Panginoon, na yung kanyang dila, kanyang puso. Lord, ikaw ang patuloy na magbigay ng kamulungan sa kanya, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, Lord, ang lahat ng bagay kaya mo kontrolin, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, Lord, kontrolin mo ang kanyang buong buhay. Mahayag lamang sa kanyang buhay ang mga bagay na nais mo turo sa akin. At dalangin namin, Panginoon, Lord, sa oras na ito, ngayon pa lamang, Panginoon, Lord, isama mo kami sa paralan ng iyong tagumpay. At sa bawat tagumpay ng iyong mga anak sa oras na ito, Lord, ibahingan namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise the Paalam Lord. araw po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon. Happy Lord's Day. Araw po ng pananambahan natin sa Diyos. Wala man po tayo sa loob ng ating mga bahay panambahan dahil muli ang buong Bulacan ay nakasama po sa MECQ at hindi po tayo maaari na magkaroon ng mga mass gathering. Pero hindi po tayo papipigil. Tayo po ay magpapatuloy na mananambahan sa Diyos, magbubulay ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating online worship and healing services. Gayunpaman po, kung meron din po kayong mga kahilingang panalangin, mga prayer request, pwede po ninyong isulat dyan sa ating comment box at atin po itong ipapanalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord! Tayo po ngayon ay magbubulay ng salita ng Panginoon. Last week, pinag-usapan po natin ang isang katuruan patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Trusting God in the midst of crisis. Sa gitna po ng krisis ng buhay, testing, trials, troubles na ating nararanasan, pandemya ho na ito na ating nararanasan sa panahon na ito, isa lang ang kailangan natin pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kahabagan ay mapagkakatiwalaan po natin at hindi ho tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya lang, lumilipas po ang mga araw, lalong lumalaki, lalong dumadami po yung mga nahahawa sa COVID-19. At ngayon, MECQ tayo, nasa isang mahigpit na pagkakataon muli. Karamihan, nawala na naman ng trabaho, nahihirapan sa buhay, may mga pangangailangan pa din, at hindi natin alam kung saan natin ito makukuha o paano natin tatanggapin. Huwag po tayong mag-alala, God can supply all your needs in this desperate hour. Sa panahon ng kakulangan ng Panginoon ay may provision, may biyaya, may pagpapala na kaya po niyang ibigay sa ating lahat. God's provision in desperate times, ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa araw po na ito.
hango po sa kwento mula po sa Aklat ng Unang Hari, Kapitulo 17, ay makikita po natin ang isang kasaysayan na kung saan sa panahon po na ito ang hari ay si Ahab. Si Jezebel naman po ang reyna at sila po ay sumasamba sa Baal, sa mga false gods, sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan po sila ng warning nitong si Elijah, hindi naman sila nakinig sa ating Panginoon, sa tinig ng ating Panginoon, kaya naman po nagkaroon ng tagtuyot sa kanilang lupain. At sa tagtuyot po na ito, ay lahat nakaranas. Kasama po si Elijah. Kasama po yung mga lingkod ng Diyos na nakaranas po ng tagtuyot na ito. Pero masagana ang biyaya ng ating Panginoon, kaya naman po si Elijah, pinadala ng Panginoon sa isang lugar at doon may batis na naiinuman, may mga uwak na nagdadala po ng kanyang pagkain, kailanman hindi po siya ginutom. Hindi siya inuhaw ng ating Panginoon. Pinagpala po siya ng ating Panginoon. Kaya lang habang lumilipas ang mga araw at mga panahon, unti-unti na natutuyo ang batisan po na ito. Kaya inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang babaeng byuda, sa isang babaeng balo na doon ay siya ay bibiyayaan ng Panginoon. Subalit, again, ang babaeng byuda ho na ito at saka yung kanyang anak, sabi niya ganoon, konti na lang yung aming pagkain, isang meal na lang ito, isang tinapay na lang ang mabubuo dito, at pagkatapos ay mamamatay na kaming mag-ina. Pero masagana ang biyaya ng ating Panginoon. Dumating si Elijah at hindi po naubusan ng langis, hindi po naubusan ng harina ang mag-ina po na ito habang naroroon si Elijah. Gusto ko lamang po na makita po natin sa panahon ng krisis, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng tagtuyot na ito, lahat ay nakaranas, lahat ay naghirap, lahat po ay humaharap sa mga pagkakataon po na ito. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan upang si Elijah, ang babaeng balo at ang kanyang anak ay mabiyayaan po ng ating Panginoon. Paano ang Diyos ay inalagaan si Elijah sa panahon ng tagtuyot. Inalagaan din po ng Panginoon, maging ito pong babaeng balo po na ito kasama ng kanyang anak. Natuyuman ang tubig, pero ang biyaya ng Diyos ay masagana pa rin. Walang-wala na ito pong babaeng balo na ito, mauubusan na ng harina, mauubusan na ng langis, pero hindi po naubos ang lahat ng ito. Patuloy pa rin na nakakakain sila, nakakainom, may biyaya ang Panginoon sa panahon ng tagtuyot ng buhay natin. Tayo ba yung maharap sa tagtuyot ng buhay natin? Feeling natin walang-wala na, ubos na, pero ang Diyos ay may masaganang hatid, may masaganang pagsusupply ang Panginoon para sa ating lahat. God fed, pinakain ng Diyos si Elijah in the time of drought. Ang babae po na ito, babaeng balo na ito ay pinasagana din ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin doon natapos ang lahat. After a while, lumipas ang mga araw, ang greatest victory na ito ng ating Panginoon, umalis po si Elijah, pero na-testing na naman po. Our greatest victories may be followed by our greatest challenge. Sunod-sunod, natapos ang lockdown, ito na naman uli. Nauulit na naman. So, napagtagumpayan natin from plentiful, may sagana po tayo. Ito na naman, from plenty empty, ubos na naman po tayo. Ano nangyari? Ang anak ho ng babaeng balo ho na ito ay nagkasakit. Lumala ng lumala ang sakit po na ito hanggang sa tuluyan na namatay. Desperate times can be powerful times for God to speak into our lives. Na desperate, nalungkot itong babae dahil mamatay na yung kanyang anak na ito. Pero sa panahon na siya ay desperado, hindi po nagkulang ang Diyos. Nakabalik po si Elijah sa oras na iyon at ang kanyang pong anak na ito ay ipinanalangin ni Elijah, dinala sa itaas na kwarto at siya po ay nanalangin sa Panginoon. 3 ulit na nanalangin, "Oh Lord, my God, let this boy's life return to him." 3 ulit niyang binabanggit, "Oh Lord, my God, let this boy's life return to him."
So hanggang sa naranasan po ang muling pagkabuhay ng bata po na ito. And over again, makikita po natin, hindi nauubusan ng Diyos ng biyaya. Biyaya ng buhay, biyaya ng kalusugan. God can supply everything we need. Kahit po ang hininga ng buhay natin ay kayang ibigay ng Panginoon para sa atin. Nangangani ba tayo? Nawalan na ba tayo ng pagkain? Kaya mag-supply ng Diyos. May sakit tayo, may karamdaman tayo, at patungo na tayo sa kamatayan, may supply na buhay ng Panginoon. Sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos. Naparito ang ating Panginoong Yesus, sabi ng John 10:10, letter B, naparito ang ating Panginoong Yesus upang tayo bigyan ng buhay, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Silipin lamang po natin, una po, lessons from the widow. Sa babaeng balo po na ito, ano ho ba yung kanyang natutunan? Sabi yung ganoon, in desperate times, we must look to see what God, through that situation, reveals. Silipin natin, tanawin po natin, sa panahon na hirap na tayo, sa panahon na desperado na tayo, huwag nating kaliligtaan, may kayang gawin pa rin ang ating Panginoon. Desperado na sila sa unang bahagi, wala na silang pagkain, isang mangkok na lang yung kanilang lulutuin. At ang sabi niya ganoon, after nito, mamamatay na kaming mag-ina. Pero dumating ang biyaya ng Diyos. Nagkasakit ang kanyang anak, tuluyan na namatay, pero hindi pa rin po natatapos ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng buhay ay natanggap ng kanyang anak. In this desperate time, God can work. Kayang kumilos ang Panginoon in so many ways. Kaya po tayong pagpalain ng Diyos. Kaya po tayong biyayaan ng ating Panginoon. Iba ho sa atin, pagpapalang pinansyal, naghihintay tayo ng SAP, naghihintay tayo ng ganito, etc. Hindi man tayo nakasama sa SAP, pero may supply ang Diyos. Alam ko po, kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Katulad ni Elijah, katulad ng babaeng balo po na ito, hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Whenever the situation, desperate times will reveal just how deep our faith and trust in God. Pinapakita po nito yung lalim ng pagtitiwala po natin sa Diyos. Lalong nahahayag, lalong namamalas kung gaano po tayo lubusang nagtitiwala sa Panginoon. Lesson po para sa babaeng balo na ito, anumang sitwasyon ang iyong nararanasan sa buhay, magtiwala ka sa Panginoon, may paraan ang Diyos upang ibigay at ibalik sa atin ng Panginoon ang lahat ng biyaya na kailangan natin. Alala ko po yung isang storya, meron pong isang mahirap na matandang babae, Kristiyano po siya, na lagi siyang nananalangin sa ating Panginoon. Sabi niya ganoon, Lord, pagpalain niyo po ako ng pagkain. Wala na po akong makakain. Ubus na araw-araw po yun. Haharap siya doon sa pintuan ng kanyang bahay at malakas po siyang mananalangin sa Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng pagkain sa araw-araw. Meron po siyang kapitbahay, katapat po niya, na kung saan ito po ay atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Wala siyang alam. Hindi niya pinaniniwalaan ng Panginoon. Araw-araw, pray yung matandang babae. Pagpalain niyo po ako, wala na po akong nakakain, Panginoon. Hanggang sa narindi na ho yung atheist na yon, yung lalaki po na yon, ang ginawa ho niya, bumili po ng isang sakong bigas at mga delata, at pagkatapos sinilagay ho niya doon sa harapan ng bahay. Dati ng umaga, nagpray uli yung babae. Sabi niya, Lord, pagpalain niyo po ako. Pagbukas po niya ng pintuan, nakita niya ang daming mga pagkain, may bigas, may mga pang-ulam na siya. Sabi niya, praise the Lord! Nagdagan ako ng Diyos. Talagang purihin ang Panginoon sa biyaya niya. Narinig po yun ng ulit ng kapitbahay. Dahil lumapit, sabi niya, hindi sa Diyos galing yan. Galing sa akin yan. Ako nagbigay niyan sa iyo. Para lang tumigil ka na sa kapipray mo. Walang Diyos. Nag-pray uli siya sa Panginoon, maraming. Sabi po nung babaeng balo, Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na ito. Kahit na ang kaaway, kahit na ang demonyo, kahit na ang hindi nakakakilala sa iyo, ginagamit po ninyo para ibigay sa akin
yung lahat ng aking mga pangangailangan. Amen. Kaya pong ibigay ng Diyos. Kayang gumamit ang Panginoon ng mga tao upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Hindi nauubusan ang Diyos ng iba't ibang kaparaanan upang tayo po ay mabiyayaan ng Diyos, upang tayo po ay matugon ng ating Panginoon. Amen po ba? In these desperate hours, nakikita po natin kung sino ang Diyos. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. In this desperate time, pagbulay-bulayan natin ang sarili po natin, maaari daw po in desperate times will either make us bitter or make us better. Dalawa. In these desperate times, either it make us bitter or it makes us better. Alin kaya tayo sa panahon na ito ng desperado na tayo, wala na tayong pagkain, wala na tayong ganito, wala na lahat, wala nang trabaho. Bitter ba tayo? Nagagalit na ba tayo sa Diyos? Sinusumpa na ba natin ang Panginoon? Tumatalikod na ba tayo sa Diyos? Or it makes us better na lalo po tayo na nagtitiwala, lalo tayo nananalig sa ating Panginoon sa panahon na ito. Ang lesson po para sa babaeng balo, tiwala lang ulit sa Diyos. Maraming kaparaanan ang Panginoon upang tayo ay tugunin ng Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Lesson naman po para kay Elijah, unang sabi dito, in desperate times, direct your focus, attention, and prayers to God. Matututunan po natin mula kay Elijah, anumang desperadong panahon, anumang krisis, anumang pong problema, kakulangan na dumadating sa buhay natin, just fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Focus and your attention, focus your prayers to God. Tuon lang po tayo sa Panginoon sa panahon na ito. Sa panahon ng desperado, wala na siyang nakain, tanging siya lang at ang Diyos ang laging magkausap. Hayaan ho natin, nasa loob tayo ng bahay, sa panahon na wala ho tayong ginagawa, manalangin tayo sa Diyos. Magbulay tayo ng salita ng Panginoon. Lagi tayong tumingin sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. Lagi nating hanapin ang Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Hanapin natin ang ating Panginoon. At kaya po tayong pagpalain ang Panginoon. Pangalawa, in desperate times, don't respond to the blame game. Wag natin isisi sa iba. Wag po natin isisi sa ang lahat ng bagay sa kanino mang mga tao. Tiwala lang po tayo sa Panginoon. Sa panahon ng pandemya, huwag natin sisihin ang gobyerno, huwag natin sisihin si ganito, huwag natin sisihin ang ganoon. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Pagtiwalaan natin ang Diyos dahil alam natin may kayang gawin ang ating Panginoon. Isa pa ang lesson na makikita natin in desperate times, take the matter to God in a spirit of persistent prayers. Kasi patay na to Paano ko bubuhayin? Kaya ginawa niya, tiwala siya sa Panginoon. Spirit of persistent prayer. Talagang niluhod niya, ipinagdasal niya. 3 ulit niyang ipinanalangin sa Panginoon, Lord, ibalik mo yung buhay ng bata na ito. Huwag tayong mananawang manalangin sa Diyos. Huwag po tayong itigil na humingi sa panahon, sa Panginoon sa panahon po na ito. Matthew 7:7, ask, and it shall be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Hanapin natin ang Diyos. Kaya po tayong tugunin ng Panginoon. Kung lagi lang po tayo magtitiwala sa Panginoon, lalo tigit sa panahon ng pandemya, lalo tigit sa panahon po na ito, desperado, patuloy, manalangin, humingi sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa ating mga dasal at panalangin. In these desperate times, God will meet our pain with His power. God will meet our pain with His power.
Yung hirap natin, yung nararanasan po natin, kayang suklian yan ng kapangyarihan ng Diyos. Namumroblema tayo, nangangailangan tayo, may sakit at karamdaman tayo. Kaya yung suklian ng kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon, walang mahirap sa Diyos. Yung mga nagka-COVID-19, walang mahirap na sakit sa harapan ng Panginoon. Kaya po kayong pagalingin ng Panginoon. May pangangailangan tayo, kayang isuklayan ng Diyos. Trust in the Lord. In these great sufferings, in this long hardship na nararanasan po natin sa panahon na ito, God's power is much bigger than anything in this world. Masigit na nakapangyarihan ng Panginoon kaysa COVID-19. Ulit-ulit ko pong sinasabi, masigit na makapangyarihan ng Panginoon kaysa sa anumang mga virus sa paligid po na ito. Just focus on God, pray persistently, and through God's power, kaya po niyang iparanas ang mabiyayang buhay mula sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Palakpakan niya natin ang biyaya ng Diyos. God's lesson from the widow, magtiwala sa Diyos dahil gagawa at gagawa ang Panginoon ng mga kaparaanan sa buhay natin. Ang lesson po, nakita po natin kay Elijah, focus lang sa Panginoon, persistent prayers sa Panginoon, at yung mga pait, yung mga nararanasan natin, may kapangyarihan ng Diyos para tayo ho ay katagpuin ng Panginoon. Pero kung sisili po tayo sa ating Panginoon, lessons from God, makikita ho natin, una, protection ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, lahat naman nakaranas ng tagtuyot eh. Lahat naman sa panahon nila nakaranas nito. Pero pinrotektahan ng Diyos si Elijah. May special na blessing ang Panginoon sa panahon ng kagutuman, ng kauhawan. May pag-iingat ang Diyos. Amen po ba? Kaya kahit na ho, nakakalat ang pandemya ho na ito, ang COVID-19 na virus sa paligid natin, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, ingatan niyo po ang inyong mga anak. Protektahan niyo kami, Panginoon. Wala pong magkakasakit ng mga anak ng Diyos, walang mahahawa na sinuman ng COVID-19. In the name of Jesus, we are covered by the blood of Jesus. We are covered by the blood of Jesus. Our family is covered by the blood of Jesus. And your protection is on us, Lord. Iniingatan mo po kami. At pinapatnubayan, Panginoon, we are secure in your hands, Lord. In Jesus' name. Let the blood, the mighty blood of Jesus, covers our whole family. In the name of Jesus. Amen. Pangalawa, God provides. Lesson na makikita po natin mula sa Panginoon. Pangangailangan mo, hirap mo, o anumang mga pangangailangan sa buhay, God provides. Yan po yung isang magandang lesson na dapat po nating matutunan ngayong araw na ito. Ano man kapatid ang pangangailangan mo sa araw na ito, financial man, material, kagalingan man, God can provide. God can provide everything we need. Matthew 6:33, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam naman ng Diyos yan eh. Alam naman ng Panginoon ang mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya nga dun sa the Lord's Prayer give us this day our daily bread. Sa pang-araw-araw na pangangailangan natin, kayang ibigay ng Diyos. Verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Bibigay ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan kung tayo po ay laging nagtitiwala sa Kanya. Hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin ang provision ng Panginoon. My God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus.
Sinabi po doon, all your needs, lahat ng pangangailangan mo. Sa panahon na ito na nawalan ka ng trabaho at kailangan mo ng trabaho, God can provide job for you. Sa panahon na ito na wala ka ng financial, God can provide your financial blessing, your financial needs. Just seek first God, God's kingdom. Hanapin mo ang Panginoon. Let us seek the giver, not the gift. Hanapin natin ang Diyos. Hindi lamang po yung biyaya eh. Ang kailangan hanapin, ang kailangan nating hanapin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Number 3, God is powerful. God is so powerful against everything. Hindi mo nga po yung mga uwak na utusan ng Panginoon para magdala ng pagkain eh. Unti mo atheist, kayang magbigay, ginagamit ng Panginoon para magdala ng pagkain. Kayang utusan ng Diyos. Sino mang tao, para tayo po ay biyayaan ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang mga bagay upang idulot sa atin ang masaganang buhay na kailangan natin. It's not yet over until God says it's over. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa po tapos ang Panginoon na kumilos sa buhay natin. Kailangan lamang po natin 5 powerful points. Number 1, lean on God totally. Lubusan, buong buhay, buong puso, sandal tayo sa Diyos. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, kaya tayong alagaan, kaya tayong ingatan. Latch on to God's power. Ibig sabihin po ng latch, to fasten, to secure, to lock on. Kailangan nakalak tayo doon sa kaisipan at pagkaunawa kung sino ang Diyos natin. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagbiyaya, ang Diyos na tapat, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na nagpapagaling. Kailangan nakalak tayo doon sa katotohanan na yan. At kailanman hindi ito dapat mawala sa ating puso. Kailangan hindi ito mawala. Intact tayo doon sa biyaya ng Panginoon. Intact tayo doon sa katotohanan kung sino at kung ano ang kayang gawin, kayang ibigay ng Panginoon sa atin. 3, leave behind the idols. Isantabi na natin Diyos-Diyosan ng buhay natin. Ito man po yung literal na Diyos-Diyosan, isantabi na natin. Alisin na natin yung mga idols. Alisin na natin yung mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. 4, love the grace of God. Love God more. Mahalin natin higit ang Panginoon sa panahon na ito. Mas lalo tayong magpursige na hanapin ang Diyos. Lalo tayong magpursige na sa panahon na desperado tayo. Isa lang ang sagot, ang Diyos. Hanapin natin siya. 5, live in the resurrection power. Ayan, buhayin ng Panginoon. Kahit ang batang iyon na namatay, binuhay ng Diyos. Because Jesus won the victory on the cross. And let us live in the victory through the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Mga magulang, mga kapatid, sa araw po na ito, alam ko po na tayo ay kanya-kanyang mga pangangailangan sa buhay. Maaaring yung iba po sa atin na wala ng trabaho, maaaring ang ilan sa atin mayroong karamdaman, may sakit, maaaring ang ilan sa atin wala ng pinansyal, kulang na, maraming mga bayarin sa pang-araw-araw. Masagana ang biyaya ng Panginoon. Masagana po ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hopeless situation sa panahon ng tagtuyot, sa panahon na yung bukal ay naubusan ng tubig, sa panahon na ito na lang yung pagkain namin, after nito mamamatay na kami. Nasa dulo na ng kanilang buhay, nasa dulo na ng mga biyaya ng buhay. Remember,
Always remember, God is still in control. And He is taking care of everything. Ulitin ko po. Let us remember, God is in control. And He is taking care of everything. Kontrolado ng Diyos. Hawak ng Panginoon. Lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya niyang iayos. He makes all things beautiful in His time. Trust God. Believe in Him. Kaya tayong tugunin ng Panginoon. John 4 verse 13 to 14. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y mauuhaw, muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Uminom tayo sa batis ng Diyos. Kailanman hindi tayo mauuhaw. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Trust God. Kailanman ang Diyos hindi siya nagkukulang. Sa oras na ito, sa anumang pangangailangan mo, sa anumang dinadaanan nating trahedya ng buhay, sa anumang mga pangangailangan na mayroon tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Tunay na ang Diyos kailanman hindi nagkukulang. Ang biyaya po ng Panginoon ay sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Mawi tayo ng isang awit sa Panginoon. Ang Diyos kailanman hindi nagkukulang sa atin. Ako'y
po na ang Diyos kahit kailan hindi nagkulang. Ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon ay laging nakalaan para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ukararabasikararabasyan. Hallelujah. Maraming salamat sa masagana mong biyaya. Marami pong salamat sa masagana mong pagpapala sa iyong mga anak, Panginoon. Kahit kailan, O Diyos, hindi ka nagkulang. Ang biyaya at pag-ibig mo ay laging nakalaan sa mga naghahanap nito, Panginoon. And God, in the name of our Lord Jesus Christ, kung nandiyan sa langit, tanawin mo ang iyong mga anak. Ano naman po yung kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, hinihingi po namin, Panginoon, na ang inyong biyaya mula sa langit ay kanilang maranasan sa oras na ito. Lord, in Jesus' name, lahat ng naapektuhan ng pandemya na ito, ng COVID-19, O God, in Jesus' name, abutin mo ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. We believe that you are still in control and you take care of everything. Alam namin, Panginoon, kaya mong iayos ang lahat ng bagay na nararanasan namin sa panahon na ito. Lord, patuloy na hawakan mo ang iyong mga anak. Ingatan mo po at nawa walang mahawa pa ulit. Matigil na ang pangahawa ng COVID-19 in the name of Jesus. God is more powerful. God is greater than this COVID-19. Sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, papanghinain mo, Panginoon, ang COVID-19 hanggang sa tuluyang mawalan ng bisa ito sa panahon namin in the name of Jesus. Inuutusan namin ang COVID-19 na matapos, to get out in our country, to get lost, to get out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoon, tunawin mo ang COVID-19 na ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo, in the name of Jesus. Lord God, pagpalain mo yung mga anak, palakasin mo ang immune system namin, hallelujah, upang wala nang mahawa pa ng COVID-19. At Lord, yung mga nagkaroon ng sakit, kailangan po nila ngayon ng kagalingan. Punong-puno na po yung mga ospital ng mga COVID-19 patient. Lord, saan man po sila naroroon? Idantay mo ang ipapagpala at mapaghimalang kamay sa lahat ng mga ospital, Panginoon. Pagalingin mo, pagalingin mo, pagalingin mo, pagalingin mo ang lahat ng mga nahawahan ng sakit. Nanatigit yung mga malalala. Nothing is too hard for you. Walang mahirap sa iyo. Kaya mong buhayin ang mga patay. Kaya mong magbuhay ng mga patay. Even, Lord, yung mga nasa ICU na yan, ng mga COVID patient namin, pagalingin mo sila at abutin sa pangalan ng Panginoong Yesus. We claim the healing. We claim that Jesus is our great healer. We claim, Lord, that you are our great physician. Dakilang manggagamot na kayang umabot, kayang magpagaling sa mga may sakit. Even, Lord, sino man ang may iba pang sakit, Panginoon, sa oras na ito, sa mga latay at dugo ng Panginoong Yesus, inaangkin po namin ang kumpletong kagalingan ng iyong mga anak. In Jesus' name. Sa mga nangangailangan ng pagpapalang pinansyal, Lord, whatever those needs, whatever, Lord, ang kanilang mga kahilingan, mga pangangailangan, trabaho, pagkain, pinansyal, Panginoon, pangkabuhayan po nila. Lord God, you know everything in us. Pagpalain mo po ito, ipagkaloob mo, isupply mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Mula dyan sa kayamanan, sa langit, Panginoon, na kailanman hindi nauubos. Naway ang iyong kasaganaan, ang inyong biyaya, ay patuloy po ninyong iparanas sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Ipinapahayag ko po sa araw na ito, ang biyaya ng Panginoon na nag-uumapaw na pagpapala ng Panginoong Yesus ay kanila pong maranasan. Bayaan mo, O Diyos, hallelujah, sumagana sa aming buhay ang lahat ng biyaya ng
kalangitan. Ang kapayapaan, ang kagalakan ng siyang pumuno sa puso namin, ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang pagpapala ng anak na si Jesus, at ang walang katapusang pakikipisan ng Espiritu Santo ay maranasan namin ngayon, bukas, at magpakilanman. Ito po ang sama-sama naming pananalangin ng may pumupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. At ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, sa ngalan po ng JL Church, Angat, MDRT, Bulacan. Ako po si Pastor Dennis na nagsasabi sa ating lahat, mag-iingat po tayong palagi. Lagi po tayo nasa diwa ng pananalangin sa ating Panginoon. Keep safe. Have faith in God and believe that God is in control at kaya pong iayos ng Panginoon ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Marami pong salamat sa pagsama po ninyo sa amin sa pananambahan po na ito. Purihin ang ating Diyos na buhay. God bless you. Shalom. Tayo naman po ngayon ay dadako sa ating pong pagbibigay ng ating mga kaloob at ikapo. Na sa ngayon po, sa panahon po natin ngayon, dumaranas po tayo ng isang pandemya. Buong mundo po ay nakakaranas ngayon ng pandemya. Ngunit isipin pa rin po natin na ang ating pong Diyos ay nagdadala po sa atin ng tamang tao sa ating buhay na dapat po nating tulungan. Sabi po sa Proverbs 14 verse 31, whoever is kind to the needy honors God. Na tayo po ay dapat nagbibigay o tumutulong sa ating kapwa sa kanya-kanya po nating paraan, sa kanya-kanya po nating makakayanan. Huwag po natin panghinayangan ng tumulong at magbigay po sa ating kapwa. Dahil sabi nga po sa isang kasabihan, it's better to give than to receive. Sabi rin po sa Korinto, sa unang Korinto, sa 9 verse 6, magbigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso at hindi napipilitan lamang. Dahil muli po, doon sa binasa po natin kanina sa Proverbs 14:31, kung sino po yung mabuti sa ating kapwa o mabuti sa nangangailangan, napaparangalan po natin ng ating Panginoon. At yun naman po ang gusto po natin lahat, hindi po ba? Ang maparangalan ng Diyos sa ating buhay. Ayon po kay Randy Alcorn, you've heard a prayer warriors. What about a giving warriors? God has entrusted us with so much. Perhaps He is raising up a great army of givers and He's calling us to enlist. Mga kapatid, napakarami po ang pinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Tumingin ka po sa iyong kanan, sa iyong kaliwa. Di ba po, napakarami na pinagkatiwala sa atin. Ngayon naman po, tayo po ay tinatawag na ng Diyos para maging great army of givers sa panahon po natin ngayon. Kaya mga kapatid, tayo po lahat ay yumuko. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, minsan pa kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong pong harapan. Lord, hiwalay at malayo sa iyo, wala po kami magagawa. Panginoon, ang tangi lamang po namin dalangin. O Diyos, patuloy mo na hubugin sa aming puso, Panginoon, ang maging giver, Panginoon. Hubugin mo sa aming puso, Panginoon, ang pusong mapagbigay, dakilang Diyos Ama. And in Jesus' mighty name, Lord, salamat sa mga ipinagkatiwala mo sa buhay po namin. Salamat sa mga ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa amin. At ang tanging po namin dalangin, Panginoon, tulungan mo kami para pangalagaan, tulungan mo kami para mapalago, tulungan mo kami, Panginoon, para mapanghawakan ang lahat ng mga pinagkatiwala mo sa amin ayon po sa iyong mga kalooban. Dakilang Ama, maraming salamat po dahil alam po namin na sa panahon po na ito ng pandemya, we're experiencing, Lord God, COVID-19. Panahon ngayon, Panginoon, na kami muli ay nasa MECQ. Pero Panginoon, ang tangi po namin dalangin, sa bawat mananampalataya mo, Panginoon, ay makaranas ng iba yung pagpapala na nagmumula sa iyo. Makaranas kami, Panginoon, ng iba yung kalakasan na nanggagaling sa iyo, dakilang Ama.
And Lord, we are praying also, Lord God, for this nation. Sa bansang Pilipinas, Panginoon, Lord, Ikaw po ay gagawa ng tamang panahon na gagawin mo ang Pilipinas ay COVID-free, Panginoon. Gagawa ka rin, Panginoon, ng mga tao, O Diyos, magre-raise up ka ng mga tao, Panginoon, na makakapag-formulate, makakagawa, Panginoon, ng gamot, ng bakuna para sa COVID-19 na ito. And in Jesus' mighty name, we're praying, Lord God, for your faithful servants, Lord God, sa mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na hindi mo ipapahintulot ang anumang viruses na papasok o makakapaminsala sa bawat mga anak mo na sumasampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa Panginoon sa bawat pangako mo na pinangahawakan namin, O Diyos, na kung saan, Panginoon, doon po kami lumalakas. Maraming salamat po, aming Ama, at Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, aming Panginoon. Amen. Para naman po sa mga kaloob at ikaw po na inyo pong ipagkakaloob, na inyo pong ibibigay para sa ating Panginoon, maaari nyo pong kontakin si Sister Jocelyn Francisco at si Brother John Lester Beso ng JIL Angat, at gayon din po, Panginoon, gayon din po ang iyong lingkod na si Sister Genevieve Perez ng JIL DRT for drop by or pick up po ng sa inyo pong mga tithes and offering. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.